fresh na fresh ang confidence ko noon. Pero unang pasok ko bilang layout artist, parang gusto ko nung matras. May mga pagkakamali akong mga nagawa bilang layout artist nung ako'y nasa private company na. Ngayon, ikukwento ko sa inyo. Hello mga ka-arts. Ako si Enrique at ngayon ibabahagi ko sa inyo ang mga importanteng chapter sa buhay ko bilang artist. Ang pagsisimula ko sa private company bilang layout artist designer. Hindi naging madali ang lahat. May kaba, may pressure, may deadline, pero doon ko natutunan ang tunay na disiplina sa arts. Sa una kong pag-apply bilang layout artist, marami ko na in-applyan. Kada linggo bumibili ko ng dyaryo, yung bulletin today. Maraming ads doon, wanted artist, kahit sa maliliit na portion ng sa ads, kukunin ko yung telephone number, address, at yun na-applyan ko na. Natatanggap, may time din na hindi natatanggap kasi nga hinahanapan ako ng diploma o TOR, mga sample of works. Meron man ako mga sample of works. Tuwa-tuwa ako pag natatanggap. Pero may time na pag nakakita ko sa ads ng iba, apply ang huli, then apply. Marami ako na-applyan. Una ko naging trabaho ay sa garment factory. Mga tela, mga t-shirt. Ako yung layout artist designer doon. Merong silk screen processing, nag-imprenta ng mga sa tela, mga damit, kahit saan, ako yung nagka-cut sa silk screen. Ultimo maliliit na letra, kinakapihan. Nag-design para ilagay sa t-shirt, o hindi man sa t-shirt, sa mga apparel. Kaya yun ang una ko nagtrabaho. Talagang may time na pag-overtime ka kasi pag hindi mo natapos yung design, minsan inuwi ko yung trabaho dahil sa layo nga ng biyahe ko. Iuwi ko na lang, doon ko na lang yung overtime kaysa mag-overtime mo ka sa opisina, abunin ka ng alas 12, alauna, papiyahe ka pa. Una ako nakapasok sa isang malaking garment factory sa Parañaque. Napasukan ko nun sa Parañaque, layo. 3 kaming artist nun, puro mga designs kami, gawa na design, cut sa film, tapos idadali na sa printing department. Doon na i-printa. May taga dikit na ron, may taga gawa na screen. Basta kami design lang. Ang isang artist may sariling nilala na yung sariling kwarto yan kasi hindi po pwede yung may kakwentuhan ka o pero naranasan ko yung tatlo kaming artist kasama ako.
Yung isa taga Cavite, yung isa taga matanda Manila. Ako Quezon City, babiyahe pa ako nun, layo. Kaya maaga akong umigising. Yun, marami akong natutunan bilang yun ang una kong naging trabaho sa seal screen processing, layout artist design. Ang pangalawa na naging trabaho ko ay sa food company. Ito ay mga gumagawa ng mga chichirya, mga candies, mga pagkain, mga iba't iba. Ang trabaho ko rin ay product designer. Sa mga produkto nila, gagawa mo siya ng packaging. Kailangan maganda kasi pag maganda ang design, packaging ng isang produkto, talagang mabenta. Kaya tuwa-tuwa ang may-ari kapag meron nga ang takbo ng kanilang produkto. Marami ako nagawang design noon. May nagawa rin ako yung mga nagkiklik, yung mga mani, gagawa mo ng isang design niya. Minsan ginagawa ko ng cartoons. Importante dyan yung packaging. Yan. Maganda yung packaging, tapos masarap pa yung produkto. Patok. Tumagal din ako ng konti ron. Naging karoon din ako ng marami akong natutunan din doon sa paggawa ng mga design. Kasi ibang klase naman yan. Mga produkto naman yan. Produkto. Ang natatandaan ko na nakapasok din ako sa advertising agency. Yung mga gumagawa ng mga karatula, sa mga supermarket, yung mga gondola, may mga design yun yung mga poster, mga yan. Pero nandun din yung seal screen processing, kasi malalaking screen naman yun, kasi wala pang tarpaulin nun, hindi pa masyado ang computer nun. Yun puro imprenta yun, mga plastic, mga lata, mga plain sheet, lahat basta ma-imprentahan regarding sa advertising. Doon napakarami ko rin natutunan doon. Siyempre dahil nga yung gumawa ko ng assistant ko nga isang trabador din, nakita ko medyo maayos naman yung kamay niya. Siya ang pinatutulong ko para gumawa rin ng yung mga design na ginagawa ko, o yung mga kinakat, nile-layout ko, kinakat ko, pinapatulong ko sa kanya. Yun nga, napakalakas ng advertising yung sa mga layout sa sine dati, kinakamay lang yun kamay, yung mga ads na sa mga pader, sa mga matataas na buildings. Hindi ko lang ginawa yung sign artist, magpipinta ka sa pader, matataas na pader. Kasi wala pang tarpaulin nun. Ngayon meron ng mga tarpaulin. Pumapasok ng year 90s, kasi
mga year 70s to 80s. Hindi mo ng artist noon, puro kamay yan, kamay, wala pang gano sa computer. Hindi. So nung papasok na yung mga papasok na yung 90s, nandun na, nasa mga computer na. Kaya nahirapan ako mag-apply. Kasi hindi pa naman ako gaano marunong sa computer eh. Nung ako'y nasa advertising, meron ako naging kaibigan na foreigner, British, ata siya parang consultant. Sa bahay niya, dami niya computer, magawa siya. Kasi yung tabi na doon kami kumakain eh. Sumilip ako, tingin ako yung mga yung pag-computer niya. Naging kaibigan ko siya. Nagkakwentuhan kami. Kahit English barok lang ako. Yun, nagkaintindihan kami. Sabi ko parang gusto ko rin matutong mag-computer. Sa madalis salita, inalok niya ako na yung computer, isang computer yan, hindi naman ginagamit, binenta niya sa akin. How much? Ganda, 2,000. Ginawa ko ang computer pa nun yung flat. Yun na nakakuha ko nun, flat siya, yung parang pinakasiping yung flat. Then ang monitor, yung malalaki, parang TV, yung malalaki yung likod. Gaya yung mga flat na eh. Wala pang USB noon. Wala. Hindi pa uso yung mga disk. Ang meron lang noon is yung floppy disk. Tuwan-tuwa ako noon. Inuwi ko sa bahay. Tuwan-tuwa yung mga anak ko, misis ko. Dahil maliliit pa lang sila para matuto silang mag-computer. Yun nga, so yun nga, isip ko na kailangan ko rin matuto. Nag-aral din ako ng yung mga short course na sa computer. Ang importante rin yung bilang artist, ang matutunan ng buhay, Photoshop, Corel, mga regarding sa mga designs. Pero inano ko lang is hindi naman ako talaga sa computer. Inano ko lang yung Photoshop kasi yun ang importante. Ito ko na magdi-design, mabilis, hindi ka na magkakamay-kamay. Pero ako ginagamitan ko pa rin ng kamay. Drawing ako, sasala ko o i-scan ko sa computer. Yan yun, doon ko i-edit. Sa madalis salita, natuto ko kahit konti. Pero meron ngayon eh. Siyempre yun, yung mga sa YouTube, mga tutorial, yun, pinapanood ko na lang yun paano. Pero yung sa akin, yung version ko na Photoshop is hindi naman lang siya, hindi mababang lang, hindi gaya ng mga ginagamit talaga mga IT, mga computer, piyasa sa computer, sa Photoshop, matataas na grades ang ginagamit nila. Sa akin okay lang yun, basta matutunan ko lang yung mga tools niya, yun, paano gamitin, paano ka magbago ng kulay, kung paano may yan. So yung meron akong kapatid sa Amerika, yung mga anak niya mga galing sa computer artist din. Meron silang ginagamit na yung
Wacom. Yan, iatas mo doon sa computer mo, then doon ka magdodrawing. Wacom ang tawag doon eh. Pero may version na o merong isang klase na tab na doon ka mismo magdodrawing sa tablet. Yan. Ito nga yung pinadala niya sa akin ito. Tal hindi na ginagamit ng kanyang anak. Kasi bibili siya ng mas upgrade na version. Yun, pinag-aralan ko. At ginagamit din ng aking apo. Kasi ang apo ko ano rin eh, artist din siya eh. Nasa magsa second year in college, sa college, at finals din ang kinuha niya. Hindi naman namin inano na yan ang kunin mo, yan ang, kasi talagang sa loob niya ng fine arts ang kunin niya. Kasi nung maliit pa yan, 3 years old, 4 years old, habang nagdo-drawing ako, pinapanood niya ako. Hindi ko naman siya masyadong tinuturuan. Kasi nga meron ng YouTube eh. May tutorial na doon nag-aaral siya. Nagtatanong lang siya sa akin pag yung hindi niya na masyadong kaya. Sige, yung tinuturuan ko siya. Magaling ako ko. Nakakabenta na rin siya ng mga ano, may magawa siya mga paintings na maliliit, mga pastel, acrylic, nabibenta niya sa group. So okay ito dati hindi ko nagawa yun yun nga, sa panahon na masok na yung ano eh, yung mga 90s na papasok na yung ano, mga year 2000, nahirapan na ako mag-apply no? Kasi nga kailangan nila computer literate, may alam sa computer. Kasi karamihan ng mga design na yun, sa mga produkto, mga layout, mas ano yung sa computer na yun, talagang maganda, may kulay, hindi kagaya nung panahon namin puro kamay. So siguro sa susunod kong vlog, i-share ko naman yung naging chapter ko bilang government employee. Malalaman mo kung anong naging trabaho ko naman sa gobyerno. I-share ko kung paano ako nag-apply sa susunod kong. Salamat at sana nagustuhan niyo ang aking kwento sa mga susunod ko pang kwento. Dahil inaano ko lang, dahil hindi naman basta-basta ka na lang ito yung gagawin ko, hindi ka lang basta-basta ka lang magkukwento sa YouTube para lang ano yung ibang mga bagay na kailangan din malaman, lalo na sa mga young artist o kahit sa mga singitad kong artist o mga senior artist, kaya ko na senior na tuloy pa rin ang sine, tuloy pa rin ang journey sa pagdodrawing. Siguro marami akong nagawa, pero hindi naman sabihin eh malaking kita eh. Yan talaga ang ano ko eh. Salamat, sana sundan nyo pa iba kong mga kwento, chapter ng aking buhay bilang artist. Salamat.